Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, dahil hindi pinagbigyan ni Zoraida ang hiling ni Miliano na pera, ay nagbanta na gagawa ng karatula para sa house in lot for sale doon sa git nila. At nang makausap ng dalaga ang kinakasama ng ama na si Daria, ay naghinala at sinabi na lumabas na hindi kasama ang matandang si Miliano. Hindi inaasahan ng matanda na paibibinta ng dalaga ng 50 million pesos ang bahay at lupa. At kahit si Aling Turang ay nag-alala kung maibinta ay wala na silang titirahan. Minsan ay sinabi ni Tandang Miliano sa magina na gustong mag-ulam ng hipon at alimango. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit Kung Walang Pira, dito sa ating dula, Super Pipita. Ang tagal nang hindi ako nakatikim ng hipon at alimango. Parang na-miss ko. Daig ko pa ang naglilihi na nagme-menopause. Ay, ikaw talaga. Palabiro ka. Hindi na mabubuntis ang nagmenopause. Dalian mo nga ang magbalat ng hipon, Daria. Tulungan mo na nga, mami. Matigas pa baka ngipin mo, Miliano. Ako pa ang sinabi mo. Nako, nangangati na ako. Ano ba yung tumubo sa braso mo? Nako, umatake. Talagang allergic ako sa hipon at alimango. Isugod ninyo ako sa ospital. Ayaw ko pang mamatay. Oo nga pala, allergic ka sa hipon at alimango. Hindi mo pa natitikman ng tinula. Dalhin nyo na ako. Sa mamahalin na ospital, private room, kahit isang buwan ko sa ospital at naka-aircon naman ako. At si Zoraida na ang magbabayad. Tulungan ninyo ako na mag-alala kay Miliano, inay. At dalhin natin sa ospital. Ay, sige. Kumapit ka na sa amin. Makapaglakad pa ako. Kung kakapit ako sa inyong mag-ina,
Kaya ko pa maglakad. Ay, ang kati talaga. Hindi ko na namalayan ng oras. Lagpas na ng tanghalian. Kaya pala gutom na ako eh. Sandali. Tignan ko ang cellphone ko. Ano ba? May text pala sa akin si Pipita. Tawagan ko na. Dahil tamad akong mag-text. Ayan, dial ko na. Sana sagutin niya. Sana hawak niya ang cellphone niya para masagot niya. Ang tagal naman niyang sumagot. Baka busy. May ginagawa. Sana sagutin na. Pipita, sagutin mo na. Ayaw talaga yatang sagutin. Mamaya, mag-busy na ito. Bakit ka mo to? Ay, sorry Ngayon ko lang nabasa ang text mo. Kaya tinawagan kita. Ay? Oo nga pala. Nakita ko si Kulas. Tinanong ko sa kanya dahil hindi ko kayo nakita na nagsama. Ay, nauna siya. Hindi ko naman namalayan ang oras eh. Ay, talagang ganyan ang masipag ka mo to. O, sige na, Pipita. Dahil gutom na ako. Talagang hindi ako tigilan ni Papa. Perang dahilan kung bakit tinatawagan niya ako. Hello? May bibili na ba ng bahay at lupa? Wala pang nakasabit na karatula. Pasensya ka na kung naistorbo kita, Zoraida. Emergency ito. Anong emergency? Dinala namin ni Inay Similiano sa ospital. Ano? Bakit? Anong nangyari kay Papa? Ay, unti-unti na nilang lasunin si Papa. Kwan kasi, nagpabili ng hipon at alimango si Emiliano. Dahil gusto niyang mag-ulam ng ganon. Ano? Bakit hindi nyo sinaway? Alam ninyo na allergy siya. Ay, nako. Mataas pa ang uric acid niya. Gusto nyo na yatang mamatay? Aba, hindi naman Alam mo naman ang ugali ng papa mo. Kung ano ang gusto, dapat sundin. Ano bang sinabi ng doktor? Hindi pa namin nakausap. Tinawagan kita para ipaalam ko ang nangyari. O sige, tumawag ka ulit. Gabi pa dito. Parang nanaginip ako. Ngayon, hindi na ako makatulog. Hindi maalagaan ng mag-ina si Papa. Kailangan na may ibang mag-alaga. Tingnan ko lang kung may magagawa pa sila. Pero kung may katulong sila, di magiging maginhawa ang mag-ina. Ay, ano ba, Daria? Natawagan mo na ba si Zoraida? Magkano raw ang ipapadala niyang pera? Kayo naman, Inay. Pera agad ang iniisip ninyo. Aba, hinihiya mo na yata ako na inay mo. Nakapag-asawa ba kayo ni Emiliano kung hindi kayo pinayagan? Akalain mo, mas matanda pa sa akin? Pero matanda na rin kayo, Inay. Ay, nako, pilosopo ka pa. Hindi bale Hindi mahalaga na matanda na ako.
Hindi pa namin napag-usapan ng pera. Sinabi ko lang na nasa ospital si Emiliano. Maarte naman ang matandang ito. Ang mahal naman dito sa private hospital. Huwag kang mag-alala, Zoraida, dahil humihinga pa ako. Malayo sa bituka ito. Ano? Kayo naman. Parang wala kayong sakit, Papa. Kumusta ang pakiramdam ninyo? Pwede na yata kayong lumabas dyan. Hindi na nga masyadong nangangat eh. Pero ang sabi ng doktor, baka 1 linggo pa ako dito sa ospital. Ang tagal naman. Hindi bale at aircon dito sa private room na kinaroroonan ko. Hindi ako maiinitan kahit 1 buwan ako dito sa ospital. Papa, parang napakabigat naman ang nararamdaman ninyo. Mag-monitor pa raw ang doktor at nurse na gumagamot sa akin. Baka mataas ang uric acid ko, kaya ang kolesterol ko. Baka kung may rayuma pa ako. Alam na nga ninyo na may allergy kayo sa hipon at alimango. Bakit pa kasi kayo nag-ulam ng ganon? Natatakam nga ako at saka masarap. At ayon, nasarapan kayo sa pangangati ng katawan. Sobrang kate. Pero masarap kamutain. Nahiya nga ako doon sa nurse na nagkamot sa akin. Para nga akong pagala-galang asong may kalis. Hey! Nakuha pa ninyong magbiro. Magkano ra ang babayaran niyo sa ospital? Ayan. May gana akong makipag-usap. Parang musika sa aking pandinig. Papa, Ihanda mo na lang ang 100,000. ano? Kung hanggang 1 buwan kayo diyan, baka abutin pa kayo ng milyones sa babayaran dyan sa ospital. Baka 1 gabi lang yung 100,000 piso. O sige, pabayaan mo na lang akong mamatay. Magandang balita yan, nurse. Bumaba na pala ang blood pressure ko. Pero parang umaakyat ang dugo ko habang pinagmamasdan ko ang sexy na nurse. Iyang mga mata mo, Emiliano. Nakalabas na nga ang nurse, pero siya pa ang tinitignan mo. Ay, pasensya ka na. Ay kung bakit na maraming babae ang magaganda na naging tao. Yan ang nagpapabata sa aking damdamin. Ano ka ba naman? Naririnig ko pang sinasabi mo. Ay, alam mo naman kung paano ako magbiro, Daria. Ano na? Ano nang pinag-usapan ninyo ni Zoraida? Ang sabi ko sa kanya, kahit 1 buwan ako dito sa ospital, di parang nasa hotel ako. Naku, malaki ang babayaran mo dito sa ospital dahil mahal dito. Hindi na bale. Bahala na si Zoraida na magbayad. Yun ang karma niya. Nang humihingi ako ng pera sa kanya, hindi niya ako pinagbigyan. Parang sinasadya mo na magpa-ospital, Emiliano. Alam naman niya na allergic sa hipon at alimango pero nag-ulam pa rin. Ay, talagang ganito ako. Galit ako pag hindi ako pinagbigyan. Malaki ang magagastos ng aking anak. Ano ba naman ang panaginip ko? May nobya raw ako. Pero naudlot ang saya ko nang lumapit ako. At habang niyayakap ko ang nobya ko, ay nasa likuran namin si Pipita. Mabuti na lang at nagising ako agad. Ay, sana hindi ako nabitin.
Ano? Isang buwan daw si Emiliano dito sa ospital? Hindi naman na yata nangangatay. Hindi ko kayo pababayaan, inay. Di bale, at makikinabang tayo sa ulam na uulamin ng asawa ko. Akalain ninyo na ginawa niyang hotel dito sa ospital? Ay, di matagal na perwisyo yan. Akalain mo maghapon na babantayan mo. Hindi naman kailangan na bantayan. Dahil may nurse na nag-aalaga sa kanya. Pero, nagsiselos ako. Ano? Pagsisilusan mo ang gumagamot sa asawa mo? Maputi at maganda. At saka bata pa. Ano kung kukuha siya ng dagdag na asawa niya? Ay, ang tanda-tanda na. Mahilig pa rin. Sana, kahit hindi ka na pumunta dito sa garden, Pipita. Kaya naman namin, Nicolas, ang trabaho dito eh. Ikaw naman. Pagkatapos ng merienda, Kamuto, uwi na ako. Ituloy ko yung nilalaban ko doon. Ah, bakit? Naipon bang maruming damit mo? Puntahan ko si Aling Basyang para samahan ka na maglaba. Kaya ko naman. Damit ko lang naman, ilan lang yun. At naglinis pa ako sa hapon. Baka biglang may papasukan akong maging katulong ulit. Yung biro mong yan ay nagiging totoo kung minsan eh. Di magtagal, may pwede nang aanihin sa ating mga gulay. O di mas mabuti kung nakahanda na, Kamuto. Pero mas mabuti kung maabutan ko ang anihan. Oo naman. Matagal ka pa naman dito sa Bugyasan. Anong oras ba ang pagbisita ng doktor na gumagamot kay Papa, ha, Daria? 3:00 ng hapon. Mami. Ay, naku. Tumatayo ang balahibo ko sa tawagin niya akong mami. Gusto kong malaman kung ano ng kalagayan niya. Kausapin na ninyo. Dahil inulit na naman niya kanina ni Emiliano na 1 buwan daw siya dito sa ospital. Yan ang iniisip ko. Mahal sa ospital na yan. Baka kaaabot ng 1,000,000 ang bill niyan. Oo nga. Tapos, maarte pa sa mga ulam. Ay, mapipilitan akong uuwi agad. Hindi ko na ipaalam. Sorpresahin ko sila. Maggugulat sila. Wala na raw problema, Emiliano. Kaya pwede ka nang lumabas dito sa ospital. Oo, di uuwi na ako. Ito at malakas na ako. At ginawa kong hotel dito sa ospital dahil maselan ako. Daria! Emiliano! Bakit pa kayo bumalik, inay? Uuwi na ako, Zoraida. Sabay na tayong umuwi, Aling Turang. Kausapin ko lang sandali si Papa. Aba, parang Maynila lang ang pinanggalingan mo. Sa bilis mo na umuwi, Zoraida. Ako ang manager ng pinagtatrabahuhan ko. Kaya nakauwi ako kaagad. Malakas naman pala kayo, Papa. Lalabas na nga ako dito sa ospital. At tawagan ka sana ni Daria para magpadala ka ng pambayad dito sa ospital. O sige, hintayin ninyo ako sandali at magbabayad ako. At Aling Turang, pagtulungan ninyo ni Daria na ayusin ang mga gamit ni Papa na dinala ninyo dito sa ospital. Ay, Daria, paano na ito? Hindi pinaalam ang biglang niyang pag-uwi. Ang dumi ng bahay. Kayo naman, inay. Masyado kayong nervyosa. Madali lang magdahilan.
Nakakahiya sa'yo, Zoraida. Ang daming kalat. Hindi namin maharap na maglinis ni inay dahil hindi namin maiwan ang papa mo doon sa ospital. Naintindihan ko. Tatawag ako ng babayaran ko na maglinis dito sa bahay. Ha? Hindi na. Kami na lang ni inay ang bahala. Salamat sa tiyaga ninyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo mapapagod. Hindi na kayo mapapagod mag-alaga kay papa. Masama yata ang loob ng Zoraida na ito. Hindi bale. At nandito na ako. Ako muna ang bahala mag-alaga sa kanya. Ay, hindi natin naharap maglinis. Yan naman kasi si Zoraida. Hindi ipinaalam ang biglaan niyang pag-uwi. Ano bang sinabi niya? Tatawag daw siya ng babayaran niyang maglilinis. Aba, di nakakahiya naman. Di pabayaan ninyo. Dahil yun naman ang gusto niya. Parang among babaeng yan. Kung kukuha ng babayaran niya na maglinis, di tayo na lang ang bayaran niya. Sige. Simulan na ninyong maglinis, inay. At ikaw, Napagod ako, inay. Kaya pupunta muna ako doon sa kwarto ko na magpapahinga. ay nako, iniwan na lang ako dito. Sa bagay, ano ba namang anasahan ko dito sa anak ko? Napakatamad. Walang alam gawin kundi mamasyal. Marapait agency na itong tumatawag. Hello po, ma'am? Ay, salamat, ma'am. May trabaho ulit ako. Sige, ma'am. Hintayin ko po ang tawag. Opo, ma'am. Sige po, ma'am. Hintayin ko ang tawag niyo. Opo, ma'am. Ihanda ko na ang mga kailangan kong dalhin. Opo. Salamat po. Bye. Ay, nako. Aalis na naman ako dito sa Bugyasan. Kahit pala itong kwarto ko ang napabayaan, mabuti na lang sanay ako mag-isa doon sa Amerika. Marapait agency na itong tumatawag. Hello? Kumusta? Mabuti naman. Okay, mabuti naman kung ganon. Oo, sige. Bye. Ay, nako. Ano yun? Ay, talagang marami ang nagbago dito sa bahay. Dati-dati, hindi makapasok ang pusa. Aling Turang! Yung pusa, paalisin niyo! Ay, walang pusa. Ako ang nandito. May ginawa ako. Ano? Akala yata ng matandang yan. Hindi ko nahalata na sumisilip sa akin dito. Kaya nga sinadya kong nagbukas ng pinto at kwarto ko. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.